Magandang tanghali sa inyong lahat mga ka-Gianatics. Andito na naman po kayo sa ating show ngayon tuwing Sunday ng Sunday Spark Live. At andito na po ako inyong host, Gia Baco. At ayan na nga, grabe, napaka-energetic ng aking araw kahit malamig. Naka-aircon ba ang Pilipinas ngayon? Sabihin nyo lang. So, ayan. So, kung gusto kayong mga masabi sa ating show ngayon, kung may mga thoughts kayo about sa ating show ngayon, gamitin nyo lang ang hashtag na hashtag #SSHealth Happy Sun, yay! At ang ating pag-uusapan ngayon or topic ay pag-unlad ng renewable energy sa lalawigan ng Cebu. Magbabalik po ang Sunday Spark Live! Nagbabalik po ang Sunday Spark Live. At ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa pag-unlad ng renewable energy sa lalawigan ng Cebu. Ang lalawigan ng Cebu ay aktibong nagtatayo ng iba't ibang renewable energy na pasilidad. May malalaking solar farm sa mga bayan tulad ng Toledo at Naga na nagpapagana ng kuryente para sa libu-libong tahanan at negosyo. Bukod pa rito, mayroon ng mga hydroelectric plant sa mga bulubundukin ng Cebu, habang sinusuri rin ng potensyal ng wind energy sa mga baybaying lugar tulad ng Bantayan Island. Ang mga proyektong ito ay idinisenyo para gamitin ang likas na yaman ng lalawigan tulad ng sikat ng araw, tubig at hangin. Magbabalik po ang Sunday Spark Live. Nagbabalik po ang Sunday Spark Live at nagpapatuloy pa rin po tayo sa ating topic na pag-unlad ng renewable energy sa lalawigan ng Cebu. Ang paglago ng renewable energy sa Cebu ay nagdudulot ng maraming oportunidad sa trabaho. Mula sa pagtatayo ng mga pasilidad hanggang sa pang-araw-araw na pagpapatakbo at pagpapanatili, maraming lokal na manggagawa ang nakakakuha ng trabaho. Bukod dito, binabawasan nito ang pag-asa sa imported na fossil fuel, kaya't mas stable ang presyo ng kuryente para sa mga consumer at negosyo. Ang ilang mga proyekto ay nagbibigay din ng karagdagang kita sa mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng buwis at mga kasunduan sa pagbabahagi ng kita. Magbabalik po ang Sunday Spark Live. Nagbabalik po ang Sunday Spark Live at nagpapatuloy pa rin po tayo sa ating topic na pag-unlad ng renewable energy sa lalawigan ng Cebu. Bago pa ang mga renewable energy proyekto, malaki ang bahagi ng kuryente sa Cebu na mula sa mga planta ng coal at langis na nagdudulot ng polusyon sa hangin at tubig. Ngayon, sa pagtaas ng mga solar, hydro at wind power plant, bumababa na ang dami ng greenhouse gases na inilalabas sa kapaligiran. Nakakatulong din ito na protektahan ang mga likas na yaman ng Cebu tulad ng mga ilog, dagat at kagubatan, pati na rin bawasan ang epekto ng pagbabago ng klima sa lalawigan. Magbabalik po ang Sunday Spark Live. Nagbabalik po ang Sunday Spark Live at magpapatuloy pa rin po tayo sa ating topic na pag-unlad ng renewable energy sa lalawigan ng Cebu. Bagamat may malaking pag-unlad, may mga hamon pa rin sa pagpapalawak ng renewable energy sa Cebu. Kabilang dito ang pagkakaroon ng sapat na infrastruktura para ipamahagi ang kuryente, pagkuha ng lupain para sa mga proyekto at pagpapalaganap ng kaalaman sa mga lokal na komunidad tungkol sa mga benepisyo nito. Sa kasalukuyan, ang mga ahensya ng gobyerno at pribadong sektor ay sama-samang nagplaplano para palawakin pa ang mga proyekto at tiyakin na ang lahat ng bahagi ng lalawigan ay makikinabang sa malinis at napapanatiling kuryente. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating show ngayon. At sana may mga natutunan po kayong mga istoryas tungkol sa mga pag-unlad ng renewable energy sa lalawigan ng Cebu. At nakikita po namin ang inyong mga thoughts gamit lang ang hashtag na hashtag #SSHealth Happy Sunday. Ako po ang inyong host, Gia Baco. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na linggo dito lang sa Sunday Spark Live.